So, work from home ka, tapos nagtatrabaho ka mula sa malambot mong sofa. O di naman kaya, nakayuko ka sa dining table habang nagla-laptop maghapon. Nako, huwag kang magtaka kung bakit parang pasan mo ang daigdig pagdating ng hapon dahil sa sobrang sakit ng iyong likod, balakang at ang batok mo. Halika, pag-usapan natin yan. Mula nang mauso ang mga work from home setup, dumami na rin po ang mga pasyenteng pumupunta sa klinika at dumadaing ng matinding pananakit ng katawan. Ang maling ergonomics sa bahay ay isa sa mga silent killers ng ating magandang posture at joint health. Unahin natin po paborito ng lahat, ang pag-upo sa sofa. Kapag nakaupo kayo sa napakalambot na couch habang nagtatype, ang spine po natin ay unti-unting nagko-curve na parang letrang C imbes na parang naka-natural kayo, naka-S curve. Nawawalang suporta sa lower back. Ang posisyong ito po ay naglalagay ng sobrang pressure sa inyong lumbar discs na siyang nagiging sanhi ng chronic back pain at po pwedeng mauwi sa herniated disc or slip disc sa paglipas ng panahon. Pangalawa, ang pagtatrabaho gamit ang dining table at laptop. Ang mga laptop ay hindi idinisenyo para sa prolonged or long-term use na walang accessories dahil magkadikit po yung screen at yung keyboard. Kung nakapatong ito ng direkta sa lamesa, napipilitan po kayong yumuko ng ganito para makita po yung inyong mga screen. Ang tawag dyan sa medisina ay hunched forward or forward-headed posture or text neck. Alam po ba ninyo na sa bawat isang pulgada na umuusad paharap ang inyong ulo mula sa neutral position nito, nagdadagdag ito ng extra weight na kinakailangang buhati ng mga muscles ng inyong leeg at bandang itaas na likuran. Kaya pala, madalas kang nakakaranas ng tension headaches at muscle spasms sa inyong mga batok dahil overwork at pagod na pagod ang neck muscles mo buong araw sa pagbubuhat ng iyong ulo. Hindi ba naman kinakailangan bumili agad ng napakamahal na ergonomic chair or motorized standing desk para masolusyonan yan? Pero kung gusto mo, pwede din naman kung may extra ka. Pero kinakailangan mo lamang gawin kung wala namang pera, kung low budget po tayo, maging mapamaraan lamang kung ano ang meron sa bahay. Una, pwede po ang dining chair na nakaupo kayo, maglagay lamang kayo ng matigas na unan o nakaroll yung tuwalya sa bandang likod sa may ibabaw ng inyong bewang dito. Yan po ay maaaring magsilbi ng lumbar support. Pangalawa, i-elevate o itaas ang laptop gamit ang mga makakapal na libro. Pwedeng ganyan, nakaganito. Ito po ay maaaring maging pagtaas ng mga screen at your eye level. Ito ay para hindi mangawit ang inyong mga braso habang mataas ang screen, gumagamit po ng hiwalay na external keyboard at mouse. Siguraduhin po na ang siko ninyo ay nakabend ng around 90 degrees habang nagtatype kayo at nakapatong ng komportable ang inyong mga braso. At ang inyong mga paa ay dapat lamang pong nakalapat sa sahig. Kung nakabitin kasi ito, maglalagay kayo ng footrest o maliit na kahon sa ilalim para nang sa ganon ay naka-neutral level kayo. In totality, kinakailangan na maging maingat tayo sa pangangalaga ng ating mga estruktura ng mga buto at kasukasuan habang po tayo ay naghahanap buhay sa araw-araw. Huwag kalimutan mag-set din ng timer bawat 45 minuto. Tumayo, mag-unat-unat ng inyong mga braso at maglakad-lakad kahit papunta lamang sa kusina para kumuha ng tubig. Ang katawan ng tao ay ginawa para sa mobility, hindi para ma-freeze sa isang static na position buong araw. Wala ring doktor na magtuturo sa inyo ng katamaran. Protektahan ang inyong mga spine dahil iisa lamang yan, napakahirap na kapag bumigay ang spine po ninyo. At ayun, sana po ay meron kayo natutunan. Kung meron man, pakishare sa mga kaibigan, baka sakaling mas marami pa tayong matulungan. See you ulit next episode. Ingat!